susunod. Totoo yun. Bimbia. Kahon na yung uuwi si Duterte. Ito, mga kababayan, tignan ninyo ano itong sunod. Ito, manggagalaiti na naman mga DDS dito. Si Pampilo Lacson or si Ping Lacson, mga kababayan, babalik bilang Blue Ribbon Committee Chairperson. Kita ninyo? Wala talagang gusto kay Marcoleta. Nag-resign si Lacson, di ba? Bilang BRC o Blue Ribbon Committee Chair. Pero hindi nilagay si Marcoleta. Kita ninyo? Walang gusto kay Marcoleta. Babalik si Ping Lacson. Babalik si Ping Lacson, may pasabog. Ipapatawag daw niya si Orly Gutesa na bitbit ni Marcoleta. Ang tanong, meron daw siyang tao na papa-attend din sa hearing sa Senado, hindi niya pinapangalanan. Ngayon mga kababayan, nagtatanong lang po, magtatanong lang, si Martin Romualdez ba ang ihaharap ni Ping Lacson kay Orly Gutesa? Dito tayo magkaalaman ngayon, mga kababayan. Dito tayo magkaalaman ngayon. Ano kaya ang sasabihin ni Orly Gutesa at ni Marcoleta na kaharap ni Orly Gutesa si Martin Romualdez? Eto na, si Risa Por, sino po sa inyo dyan? Ma'am Jana Calonia at saka Sir Tommy. Ayan. Ano kaya ang mangyayari kung kaharap na ni Orly Gutesa si Martin Romualdez? Ito mga kababayan. Ito. Ayan Lacson, balik Blue Ribbon. Naku po, mga kababayan. Si Romualdez kaya Nababalik si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Patay. Sa eksklusibo kong panayam sa One Balita Pilipinas, sinabi ni Senate President Tito Soto na 100% daw babalik bilang chairman ng Blue Ribbon si Lacson. Patay. Nakarating daw kay Lacson ang kagustuhan ng mga senador maging ng publiko na pamunuan niya ulit ang komite. Posibleng yan daw ang dahilan kung bakit kinonsidera ni Lacson na bumalik. Magkakaroon daw ng pulong ang mga senador tungkol dito. Matatandaang nagbitiw si Lacson sa Blue Ribbon Committee dahil may ilang senador daw na hindi nagustuhan ng direksyon ng investigasyon sa flood control scandal. Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. Marami pang hindi nauungkat. Kita ninyo? Naku po, mga kababayan. Pasabog Meron ito. sana na pong tanong, totoo bang may posibilidad ngang bumalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? Yes, magkausap kami just a couple of days ago at before that, nag-uusapan na rin namin yan sapagkat nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. At yung clamor ng ibang mga kasamahan namin, yung clamor din ng mga publiko na naririnig ko, tinanong ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, apparently nakakarating sa kanya. So, at this point, I think it's a yes. And definitely, magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee. Yung meeting lang muna and then we will be discussing that further. But I was hoping that we could do it this Monday. Pero kung... So bukas yan, mga kababayan. Eto. Magbabalik si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair. Ayon ito mismo kay Senate President Tito Soto. Una nang sinabi ni Lacson na natalakay nila ni Soto ang pagiging pinuno muli ng komite. Pinalaan pa raw niya si Soto na posibleng maapektuhan ang Senate presidency nito. Nag-resign si Lacson itong buwan dahil sa umano'y pagkadismaya ng ilang senador sa kanyang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Nakatakdang bumalik sa sesyon ng Senado sa Nobyembre. 100%
Usap-usapan ngayon ang posibilidad na bumalik bilang chairman. Trabaho agad ang aatupagin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang comeback bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa flood control scandal, sisilipin din ito ang anomalya sa iba pang infra projects tulad ng farm-to-market roads. Patay. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ang dami nyo, ha? Hindi pa man opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Oh, may pasabog si Lacson. Ha? Ano kaya itong pasabog ni Lacson, mga kababayan? Ha? Ito. Opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan. Sino kaya ang very important witness na hindi pinapangalanan ni Lacson? Nako po, na ihaharap kay Orly Gutesa. Patay ka, mga kababayan. Patay talaga dito si Marcoleta. Sino kaya ito? Si Romualdez ka ba? Patay pag si Romualdez ang makakaharap ni Gutesa. Mag-uutal-utal ito. Eto, tignan ninyo, mga kababayan. Dito na ang time na mamamatay sa high blood si Marcoleta. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Sa October 15 or 14, ipapatawag si Orly Gutesa at merong hindi pa pinapangalanan na importanteng witness. Pag si Romualdez ito, ihaharap kay Gutesa, ewan ko lang kung anong reaksyon ni Marcoleta. Talagang, naku, si Romualdez to, maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Si Romualdez to. Naku po, face to face ito. Naku. Ulitin. Kasama si Orly Gutesa na naging surprise witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Romualdez. Nako! Imposible naman na si Zaldico yan. Si Zaldico nandun nga sa Spain. Nandun sa Europe si Zaldico ngayon. Mga kababayan, hindi kaya si Martin Romualdez yan? Patay kang bata ka. Nga, Marcoleta, ako na nagsabi sa iyo, Marcoleta, ihanda mo yung makapangyarihan mong magic. I-briefing mo na ng ayos si Gutesa. Kasi kapag hindi nyo iharap si Gutesa, tapos nandun si Martin Romualdez, malinaw sa taong bayan na talagang ang hilig ninyong gumawa ng faking witness. Kapag si Romualdez ang iharap ni Lacson ngayon dyan, napaka-importanting witness daw na hindi pa niya pinangalanan. Once na magpakita si Romualdez sa Senado ngayong October 14 sa hearing na pagbalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chairperson, at hindi niyo mapakita si Gutesa, sa madaling salita, kwentong barbero ka talaga, Marcoleta. Totoo yan. Mahuhulog at malinaw na malinaw sa mata ng taong bayan na fake news talaga kayo. Lagot talaga kayo, mga kababayan. Kung hindi ni Marcoleta iharap si Orly Gutesa at lumabas si Romualdez, naku, ay Diyos ko talaga, mga kababayan, eto na ang magiging huling karir ni Marcoleta sa industriya ng politika. Ito na nga, yan ang pinakaayaw ng mga DDS. November 14 November 14, sorry, hindi October. Tandaan ninyo, mga kababayan, si Romualdez kaya ito. Importanteng witness daw eh. Kalitin ko Ito. Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Gutesa na naging surprise witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony
tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Patay. Ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Ayan, nakita ninyo? Iimbitahan niya si Ko at si Romualdez. So, ibig sabihin, malakas ang loob ni Lacson na bumalik. Ibig sabihin, nakausap na niya si Romualdez. Totoo yan, mga kababayan. Ako na mismo, ito, sinabi ko sa inyo, hindi ako 100% sure na si Romualdez yan. Pero, alam nyo, sa totoo lang, dito masusunog. Dito masusunog ang mga DDS. Hindi natin alam kung anong gagawin nilang pag-brainwash kay Gutesa at anong gagawin nilang turo kay Gutesa. Dito sila masasabit. Kasi, doon pa nga lang sa script nagkamali na Doon, baka nandun si Marcoleta nito. Tapos nandun si Gutesa, nandun si Romualdez. Gutesa, yung article, yung number 20 na script, hindi mo nabasa. Naka, halata na naman, coaching na naman. Pagtatawanan ka na naman ng tao nito. Pagtatawanan ka na naman ng tao nito, Marcoleta. Niwala ka sa akin. Hala, Diyos ko po. Hala ka. Alam mo, Humberto Navarro, ang layo na ng topic ko. Nandito na ako kay Marcoleta, kay Lacson at kay Gutesa. Andyan ka pa rin sa anak ni Kuya Kim. Putragis na yan. Dapat kanina ka lumabas. Oo, dapat sa'yo sinisipa ka. Oo, sagabal ka. Di ba? Yun po yun mga kababayan. Ito lang ang aking masasabi. Good luck na lang. Kung si Romualdez man ito na ihaharap ni Ping Lacson kay Gutesa, ano kaya ang gagawing practice ni Gutesa nito? Sa bagay, November 14 pa naman, medyo matagal-tagal pa. Ngayon, umpisahan nyo na i-brainwash. Umpisahan nyo i-train nyo na hindi magkamali. Kasi pag nagkamali yan doon at makikita ng taong bayan na i-coach mo na naman, Marcoleta, pagtatawanan ka namin. Ang tanong, haharap ba? Kasi dito yan malalaman mga kababayan, dito yan malalaman. Kung a-attend si Romualdez at wala si Gutesa, sa madaling salita, pwedeng balikan si Marcoleta. Sabi pa naman ni Romualdez, babalikan ko kayo. Hahanap ako ng ebidensya, lalabanan ko kayo sa kasuhan. Naku po, sabi pa naman ni Romualdez, hindi ko palalagpasin yan, babalikan ko kayo. Naku po, Orly Gutesa, naku, patay ka talaga Marcoleta, sabi ko sa iyo. Hanggat hindi mo ipaharap si Gutesa dyan at a-attend si Romualdez sa Congress, dala ni Lacson, tapos wala kang may pakita at sabihin mong ayaw na humarap, nagtago na, ibig sabihin sinisiraan ninyo si Romualdez. Hindi ko kinakampihan si Romualdez pero rights ni Romualdez yan. Di ba? Sabi pa naman ni Romualdez, babalikan ko kayo sa tamang proseso. Kasi di ba, according sa ating articles sa 1987 Constitution, Article 3, Bill of Rights, Paragraph 1, kailangan kapag ang isang tao ay hahatulan mo, idaan sa due process. Di ba? 1987 Constitution, Article 3, Bill of Rights, Paragraph 1. Ano ang sabi? Hindi ako abogado pero bawat isang tao, kapag may ganito, may ganyan, ay idadaan sa tamang proseso according sa law na tinatawag nilang due process. Wala po nakalagay doon sa Bill of Rights na patayin mo agad pag nakita mong nagsyabu. Yan. Kita ninyo? Hindi alam ni Digong yan. Kasi bakit? Sabi nga niya, i-encourage nyo ang mga kriminal na manlaban para may rason tayong patayin sila. Nilabigong ang Article 3 sa 1987 Constitution na Bill of Rights, Paragraph 1. Hindi alam ni Digong yan. Di ba?
So yun po yun, mga kababayan, yung ating reaction ngayon. So alam nyo na. Ang tanong nung haharap ba si Gutesa? Magpapakita ba si Gutesa? So once na hindi haharap si Gutesa at lalabas si Romualdez, ibig sabihin, gawa-gawa lang ang paninira nila kay Romualdez. Sana iharap ninyo si Gutesa para hindi kayo makantsawan ng kakamping at loyalist Marcoleta at mga Duterte Black. So yun lang mga kababayan, yung ating reaction ngayong gabing ito. Mamaya may live po tayo ulit, siguro mga 8 o 8:30, ganyan, or 9. So, yun lang mga kababayan. Script na naman yan, Sir Ken, tapos i-coaching ulit ni Marcoleta. Naku, Ma'am Glay, ang tanong Ma'am Glay, kung haharap nga. 'Di ba? Manda ka dyan, Marcoleta, kaabang-abang yan, November 14, abangan natin yan. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.